Sa araw na ito, maraming salamat sa mga biyayang pinagkaloob sa amin at maraming salamat sa panibagong araw pagkakataon na magpag-aral po tayo sa salita ng Diyos. Patawanin po kami sa mga pagkakasalalamin at lahat po ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning po, church. Speaking of blessing po, no? Actually, si Lord may binigay sa akin regalo para sa atin. Wait lang. Ito. Ayan, of course. Ayan. Kasi ang Panginoon ko, of course, blessing talaga sa atin yung pagmamahal ni Lord sa atin. No? Kaya lagi ko natin tatandaan na kapag meron tayong pinagdadaanan ng mga pagsubok na lagi natin tatandaan, mahal tayo ni Lord, hindi tayo pakabayan. So, yun ang pinaka-blessing natin po sa araw-araw. Okay? Okay. Actually, yun na yun. Alright, so for today po, no? So, ano po, bilang isang estado, yung pinaka-most exciting part ay kapag nag-roll call na po. Nag-roll call na ang Panginoon, no? Na kung sino po ang papasok sa kanyang kaharian, yun po yung pinaka-exciting part na sa akin, no? Kapag nagsimula na ang roll call na yun, are we sure? Are we sure na kasama tayo sa tatawagin ng Panginoon? So, marami tayong gagawin doon, no? Pag nakaharap natin si Lord. So, the Lord will usher us into His glory and He will present us to the Father perfectly. And then the Father will go into honor us in that same day based sa mga ginawa natin kung nandito ba tayo sa lupa. And of course, siyempre, kung sino yung tumanggap talaga kay Jesus Christ sa puso natin, yun po yung kung sino yung tumanggap kay Jesus Christ sa puso natin, yun lang talaga ang way para tayo makapunta sa kanyang kaharian. No? And because of that, we cannot do our ministry and we cannot win the race, no? Without the help of God. Ang Panginoon, palagi natin tagapagtulong. Ang Panginoon ang ating gabay. Ang Panginoon maghahatid sa atin sa kaluwalhatian. But this time, no, ang Panginoon, okay, at this time, ang Panginoon ay gumaganap bilang isang banal na Espiritu. So, ito yung ating topic natin ngayon, so Holy Spirit. Sa buhay natin, nagbibigay sa atin ng lakas, patnubay, at gabay, no? At ngayong umaga, ito po yung pag-aaral natin ngayon. How the Holy Spirit minister unto us, kasi meron tayong tungkulin sa sarili natin. At ano yun? And that is to pursue Christian life. Ay, mahaba yung notes ko. Kanya naman yung notes ko. Notebook pa ni Jasmine. And to pursue Christian life, we need the Holy Spirit power. Kaya ang title ng topic natin ngayon is, what? Pursuing the power of the Spirit. Okay? So yun. So last week, no, tinalakay ni MJ, yung first point, which is the permanent presence of the Holy Spirit. And today, we will be discussing about precept, about feeling of the Holy Spirit. So, before tayo mag-pursue sa verse natin for today, no? Meron akong question para sa atin. Next slide, please. Yeah, yung question po natin, no? Does our choices and priorities show that God is dwelling in us? Ayan, I would like to call somebody to answer. Ulitin ko tanong. Does our choices and priorities
show that God is dwelling in us. Or Holy Spirit is dwelling in us. Siguro magtatawag na lang ako. Jara, birthday mo. Lalaki na. Yes po. Talagang makikita ko parang naiintindihan ko dun sa tanong. Kung makikita pa sa Panginoon. Holy Spirit. Ayaw yung Holy Spirit. Nasa sa atin ba? Oo. Kapag ka talagang focus ka ng Holy Spirit, yung mga choices mo, yung priorities mo sa buhay, magiging akma dun sa kagustuhan ng Panginoon sa atin. Talagang magiging tama yung daan na tatahakin mo yung mga choices mo. Talagang tama. Saka yung mga prioridad mo sa buhay. Alam mong makalos talaga yung mga decision ng mga priorities mo sa buhay. Thank you very much. Isa pa, Inawi. Sorry. Siya. Ayun, that's our choices and priority. Yung mga choices and priority natin sa buhay, yung mga choices natin, sa atin lang yun. Pero yung ano pa rin, ang kalooban pa rin ng mga susunod. Kasi the best talaga yung priority at yung choices natin. Yun. Kaya, tama yung question na ito. Pero, talagang, kung ano man yung katubulan ng Panginoon sa mga ano natin, yung mga choices sa buhay natin, na tinutulog sa Kanya at yung mga priority natin na inilalas sa Panginoon, the best talaga yung binibigay sa atin ng Panginoon. Choices natin ng tao yun, pero mas the best yung choice ng Panginoon. Kasi talagang, hindi tayo kung halimbawa ang kasagutan ng Panginoon, yung choices natin, tapos hindi pala yung choice ng Panginoon, hindi pala yung priority ng Panginoon. Hindi ito yung magiging hadlang sa atin para tayo malubog na. Pero sasaya pa rin tayo dahil the best talaga yung plano ng Diyos sa atin. Yun ang pinaka-the best, yung plano ng Panginoon sa atin. Kaya happy-happy lang tayo. Yung sabi ko nga, enjoy life. Lagi ko sinasabi sa Facebook ko yun, sa my day ko, enjoy life. Kasi hindi natin alam kung bukas, kukulin nyo na tayo. Rejoice always. Maraming salamat. Kaya tama po yung mga binanggit ni Chara at ni Inawi. Ay, sige po. Huwag na lang. Malalaman mo naman yung sa buhay mo. Kasi hindi na yung priority yan mo ang ginagawa mo Kung hindi yung kalooban na ng Diyos yung ginagawa mo. So hindi mo alam, hindi mo nga sabi nga ni Paul, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yung ginagawa. So yun yung represent ng sin. Pero yung pinagagawa sa atin ni Lord, hindi natin in-expect yung nagagawa pa na natin. May mga bagay na katulad sa mag-witness. Katulad yung kung tayo lang sa sarili natin, ayaw natin yun Kasi gusto natin magpahinga sa bahay, magkaraoke, diba? Gusto natin magkumain, gusto natin masasakit sa bahay. Pero hindi yun ang gusto ng Lord Gusto niya, yung buhay mo, buon. Kahit na labanan mo yung sex, labanan mo yung sarili mo kagustuhan. Kasi yung gusto ng Lord, yung choice mo po, yan na yung magiging priority. Na choice mo, hindi yung sa'yo. Ayan, maraming salamat. Tama po yung mga nabanggit, no? Actually, the answer to this is yes and no. Yes, alam natin sa sarili natin na nag-dwell ang Holy Spirit sa atin. And no, kahit alam natin na nag-dwell sa atin ang Holy Spirit, nasusunod pa rin tayo. Tayo pa rin nasusunod. And guilty
tayo lahat doon. No? And so yun ang ating tatalakayan po is there. No? So, basahin na natin po yung ating verse for today. No? Ephesians 5 verse 18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Yeah? Instead, be filled with the Spirit. No? Kung mapapasin nyo, napakikli lang, no? Napakikli lang ng verse na ito. Pero napakabigat. Kasi there's a certain command, no? Ang nabagay pa rin ito si Apostol Pablo. Na tinuturo si Apostol Pablo sa mga believers, sa tagal believers. Kasi yung dwelling into the Holy Spirit does not automatically translate us as being empowered by the Holy Spirit. No? So magkaiba yung dwelling at empowering. Magkaiba sila dalawa. We may be indwelled by the Holy Spirit, but not all the time. We are empowered by the Holy Spirit. No? Kaya dito sa Ephesians 5 verse 18, nagbigay mo ito si Apostol Pablo sa mga mananampalataya na be filled with the Holy Spirit. Pero, ano nga ba talaga ibig sabihin ng be filled with the Holy Spirit? No? Ayaw pag-puspos ng banal na Espiritu. Yeah. Being filled with the Holy Spirit means being dominated by the Holy Spirit, or to be controlled by the Holy Spirit. In other words, in our every decision, in every situation, we should choose to allow the Holy Spirit to influence and control our every decision, our behaviors, and even direction in life. Minsan kasi may pagkakataon na talagang nababalawan natin ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu, na minsan nababalawan natin ng Banal na Espiritu na mas nag-aaral sa puso natin ng mga makamundong bagay. At hinahayaan na natin ma-influensya ng ating emosyon ang mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. So, dumating na ba sa pagkakataon na yung parang meron kang pinag-iisipan, yung parang may bubulong sa inyo. Tama ba itong ginagawa? Ay, parang may nagsasalita sa loob ninyo na sabi, pumipigil ako kung gawin yan o gawin mo to. Na-encounter nyo na ba yun? I believe so, no? Lahat tayo na-encounter. Parang may nagsasalita behind our minds na this is the right thing to do, not do this, something like that. So, ayun. So, siguro isang example ito, yung, ewan ko naabutan yung lumang commercial dati, no? Yung sa commercial sa Bolt. Si Konsensya, no? Di ba, may parang, may lumalabas na aparisyon sa likod na kamukha niya. Siya rin yun. At kinakausap niya yung sarili niya na parang something na kailangan pag-desisyonan. No? So, parang ganun din yung Holy Spirit, no? Siya yung konsensya natin. Siya yung kumakausap sa atin patungo sa tamang landas. Ayan. Okay, now, para tayo much better na yung understanding doon sa feeling of the Holy Spirit, imayin pa natin ng konti, no, yung verse. Manas, pwede pa balik ulit sa verse. Ayan. Do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Sa Tagalog, huwag daw maglasing sa alak. Bagkus, magpapuno tayo sa banal na Espiritu. So, ano nga bang pakiramdam na nalalasing tayo sa alak? So, sino ba naka-experience na dito na nalasing sa alak? Okay. Sorry.
Siya na ang kumukontrol sa iyo. Yung alak na, no? Yung kumukontrol sa atin, no? Parang, pinapalitan niya kung ano yung magsasalita natin, no? Pati yung behavior natin nagbabago na. So, kontrolan lang tayo ng alak. Yun yung ibig niya sabihin dito, no? Now, the same can be said about feeling of the Holy Spirit, no? If we submit to the power of the Holy Spirit, it can dominate and control your life. It can bring all the necessary changes in it so that we can be more productive Christians. No? So, huwag tayo magpakalasing sa alak, or else, it will overwhelm us, no? And the wine will control you. And that is not the spirit of the God anymore. Hindi na. Kasi, spirito na yung emperador yan. Spirito na ng adas. Hindi na Holy Spirit yun. So, let your life be controlled and dominated by the Holy Spirit. So it can bring, necessary changes to become more productive in our Christian life. Pero, tandaan natin, no? Na the more nag-aspire tayo to live a spirit-led life, si Satan nandiyan pa rin. No? Si Satan naman, gusto tayong kontrolin. Gusto niyang kontrolin yung buhay natin. No? Satan is trying to compete for control over our lives. Sabi nga, kinokontrol tayo ng Holy Spirit. Sabi nga, kinokontrol na tayo ng Holy Spirit, no? Magpakontrol na tayo. Or else, Satan na magpakontrol sa atin. So bakit nga ba tayo gustong kontrolin ni Satan, no? Kasi ang sole purpose niya is to destroy us. No? Pahirapan tayo, sirain tayo. Gigibayin ka talaga niya. Kaya, babalik ulit tayo sa verse. Seek the filling of the Holy Spirit. So, it's every seeking, it is every day na palagi tayo nag-pray. Kasi, doon tayo uhugot ng lakas sa Panginoon. Kaya yung lakas na yun, yun yung control sa atin. No? And lastly, we must choose who will dominate us. Tandaan natin, every day, life is a matter of choice. So, kanino ba tayo magpapakontrol? Well, the answer, of course, is very obvious naman. We have to be dominated by the Holy Spirit, not by the Satan Spirit. No? So, dun sa huling muna natin, always seek, always seek the feeling of the Holy Spirit. No? Kasi, feeling. Feeling pag kumustos na sa Tagalog, puno ng Holy Spirit. No? So, ayun po, yung last slide natin, yeah, so, si Konsensya, tayo makikinig sa Holy Spirit, and lagi tayo mag-dominate sa kanya. So, yun lang naman po, maraming masarap. So, let's pray po, let's pray. Lord, maraming po salamat sa pagkakataon ito, binigay sa akin ang makapag-aral, makapag-share ng salita ng Diyos. At maraming po salamat sa church, no? And maraming po salamat ulit sa blessing na binigay sa amin. And patawarin po kami sa mga pagkakasala namin. At po ito ay hindi namin sa Panginoon Jesus. Amen.